Hello guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. So today, continue natin yung ating topic, embracing. I make that title, embracing. I found out that this word is too meaningful to me. That if you want to embrace what you experience, what you have done before, this is wrong decision or wrong relationship, just embrace that and forgive yourselves and accept and change. And that's why I make that thumbnail embracing. Ayan. So, sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking channel, please subscribe, like, share, comment, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga videos. Ayan, intro tayo. Hello guys! So, ito na ang ating video for 2022 from the beginning till the end. So, ayan. So, gagawin ko tong video na to. Ma-mix na ako dito. Ilonggo, Tagalog, and some English. Ayan. So, hindi naman tayo fluent din sa English. So, mix lang natin. Ayan, Tagalog. So, most of us kaintindi naman ng Tagalog kasi Tagalog is our national language. So, ganun. And some, pag hindi ko ma-express sa Tagalog, aking gawing Ilonggo or Hiligaynon. Ayan, so, okay. So, ako yung panganay sa 5 magkakapatid. So, may 2 akong kapatid na babae at 2 lalaki. And then, I have 2 half sister from my mom's previous marriage or previous relationship kasi hindi naman sila kasal. And then, I'm the eldest one sa aming papa, sa 5 kami. Ayan, so, I know maraming makaka-relate kung ano kahirap ang buhay sa probinsya. Lumaki kami na mahirap as in, mahirap na na masasabi mo na mahirap talaga. Ayan. Hindi kami makakain kung hindi kami gagalaw. Kumbaga, parang sinabihan nga kami na pag hindi kami mag parang manok ba, isang kahig, isang tuka. So, hindi kami talaga makakain kung hindi kami gagalaw. And then, yung father ko ay isang magsasaka na wala rin kaming sariling lupa, guys. So, yung papa ko, nakagisnan ko na siya lang mag-isa din na wala siyang kapatid kasi maaga namatay yung sa 30s o 50s namatay na yung kapatid niya na may asawa din. And then meron din siyang half brother sa pangalawang asawa ng kanyang ina o ng aming lola. So wala talaga kaming tiyuhin na yung kapatid ng papa ko. So siya lang talaga. So, ang buhay sa probinsya ay napakahirap at alam ko maraming nakaka-relate doon. At from time to time, pag bumabalik ako sa probinsya nare-recall ko yung aking experience at bumabalik lahat ng mga kahirapan, mga struggle, mga kakapagod. Tingnan mo lang yung mga ginagawa ng mga farmers. Kasi sa amin guys, wala kami sariling lupa. Tawag doon ba sa Bisaya o sa Ilonggo yung nag-aarawan na kami. Ayan. So kung saan mayroong magpapatrabaho sa amin, yun, tatrabahoy namin. So, way back, ang mga naalala ko lang nung maliit pa ako, siguro mga 4 o 5 yung bagyong Nitang. Yan, naalala ko yan. And then, in my childhood experience, parang hindi ko siya naalala na mayroon akong happy childhood. Kasi nga, sa hirap ng buhay, parang hindi ko na-experience yung parang na-enjoy mo ba yung ganun. So, most of the time guys, mayroon kaming responsibility, lalo na
yung dalawa kong kapatid na half sisters ko, and then ako. Ayan, so parang namulat na kami na paggising mo sa umaga, mayroon ka nang gagawin. So, naalala ko noon yung paglalaba, pag-iigib ng tubig sa probinsya, walang malapit na tubig, parang 40 minutes mo pa yan pupuntahan doon at kukunin para may mainom ka lang. Tapos nilalagay namin yan sa aming balikat or binubuhat. Yung container-container na malalaki yan, hindi yan maliit. Kasi malayo nga, kailangan mabigat din yung dalhin mo para makabilis o makaigib ka ng mabilis o makaipon ka ng maraming tubig. Ayan, so, kung sa inyo guys, naranasan din nyo yan, sobrang hirap na to the point na kahit ilaw, wala kami guys, ilaw. Yung bahay namin ay kawayan lang, wala kaming lamesa, naalala ko yung kumakain na kami sa sahig, kinakain namin ano lang, balinghoy or yung kasava. And then, yung gabi, pag wala kaming bigas, saging, ayan. Yun yung aming kinakain sa sobrang hirap ng buhay sa probinsya. At lalo na yung aking, marami kami. Ayan, kumbaga, ngayon, kung i-compare mo ngayon, sobrang hirap na siguro kung meron kang 5 anak. So, 7 kami overall. Plus yung mama at papa ko, 7, 8, 9 kami nakakain sa isang kainan. So, ilang kilo yan, imagine mo yan. So, ganyan kahirap ang buhay. And then, siguro na-experience nyo rin yan, bakit nasasabi kong bakit mahirap? Kasi nga, kahit nga ilaw, wala po kaming ilaw na kuryente. Yung bubong namin ay, ano lang, ano ngayon yung halaman, na kugon tawag doon. And then, wala kaming lamesa. And then, naalala ko noon na yung aming ilaw ay alam mo yung goma ng truck, yung alam mo yung goma na tinatanggal kasi hindi na magamit kasi manipis na. Ayan, kinukuha namin yan o hinihingi namin yan sa may mga ganyan. Tapos, tinatapyas namin yan ng mga maliliit o mahaba. Tapos, yun ang ginagawa namin ilaw. And then, sa ilalim niya, nalagyan namin yan ng patungan na hindi siya ano doon sa sahig. And then, meron diyang parang lata para pag pumisik yan. Kasi pumipisik-pisik yan parang mantika pag sinindihan mo. Umaganon-ganon yan, tumatasik. So, kailangan meron siya nakapaligid na lata para hindi ka mapasok. Ganyan, hirap ang buhay, guys. So, nung na-experience ko yan, nalagay talaga sa isip ko na someday, talagang kailangan magsikap ako para magkailaw. Kasi guys, sa amin, walang kuryente doon. Pero syempre pag pumunta ka na sa sa malayo o sa pinaka-barangay namin, may mga ilaw na pero hindi afford na magpakabit ng ilaw kasi sobrang mahal noon. Parang akala mo milyon na yun. Pero ngayon, hindi naman ganun pala kamahal. Pero nung time na yun, sobrang hirap na akala mo hindi ka na makaraos sa kahirapan. So yun nga yung sabi ko na once na ma-experience mo yung pinakamahirap, ba-appreciate mo yung kahit maliliit lang na bagay kasi ang galing ka sa hirap na buhay. Yan. So, yun yung naisip ko na sabi ko, someday, hindi ko ipaparanas kung magkaanak man ako o magpamilya man ako. Hindi ko ipaparanas yung goma yung ilaw. Yung goma, na sometimes wag walang goma guys kasi hindi naman yan lagi may ganun. Yung mga smuggle o mga sleepers, ano ba yun? Smuggle kasi yan sa Bisaya yung sleepers. Yun, ginugupit-gupit yan at ginagawang ilaw. And then, my next video, ikikwento ko sa inyo guys kung ano pa yung mga alternative na naalala ko nung childhood ko, kung ano yung ginagawa naming ilaw. Hindi lang ganun. So, yun lang muna guys ang ating video. Ayan. So, ito yung masasabi ko na once na experience natin yan, sisiw na lang yung masusunod pa na mga trials. Kasi napagdaanan na natin yung pinaka-lowest point ng buhay natin na napakahirap, walang makain. Pero yun ang masasabi ko, lilipas din yun. Kailangan lang tayo magsikap at samahan natin ang gawa at trust kay God na someday, hindi lang yun doon tayo mag-stay o doon pa rin sa apoy na yun lang yung pinakailaw natin. Mag-dream talaga tayo o mag-strive na
mag-iba yung buhay natin. So, bye for today. Yun lang ating video. At salamat sa panonood at see you in my next vlog. Bye!